So another day, another discussion, and this is your teacher Timmy. Welcome to my channel, Teacher Timmy Talks, kung saan pag-uusapan natin ang mga pangkabuhayan at kaperahan kaysa ng pag-usapan ng buhay ng mga tao sa paligid. Yan. So ito naman ngayon, 10 side hustle na walang puhunan or low capital. Pag-usapan natin yan. How to transition from pagiging empleyado to businessman, Pinoy style. So may 10 ako na mga side hustle ideas para sa mga nag-i-start na gustong magnegosyo. Habang ikaw ay empleyado. Take note, habang ikaw ay empleyado. So, pagod ka na ba sa rat race? Kahapon sa aking vlog, in-explain ko kung ano ang rat race. It's time to level up your negosyo game. So, hello mga kabayan. Kung pinapanood mo ito, malamang, isa ka ngayong dedicated na empleyado. Nakakapagod, di ba? Salary to salary, 8 hours a day, at laging may feeling na parang stuck ka sa isang cycle. Kasi nga, nagiging routine, paulit-ulit lang. Pero deep inside, alam ko, gusto mong maging sarili mong boss. Gusto mong maging isang successful na businessman. At eventually, isang investor na nagpapayaman habang natutulog. Gusto mo ba yon? Yan. So, anong problema? Takot kang umalis sa trabaho mo dahil sa security ng sweldo. Siyempre, iniisip mo, what if, di ba? At wala ka namang extra capital para magsimula ng malaking negosyo. Kasi minsan or kadalasan, ang iniisip ng mga tao, una, nakakatakot mag-resign, na wala kang fallback. Tapos pangalawa, walang kapital. O pangatlo, anong gagawin? Anong idea? So good news, hindi mo naman talaga kailangan mag-resign. Agad-agad. Later on, syempre mag-resign ka din. So ang mga sikreto ng mga successful na Pinoy entrepreneurs ay transition phase. Paano gagawin yon? Gagamitin mo yung sweldo mo bilang pondo at seguridad. Habang dahan-dahan kang nagtatayo ng low-risk side hustle na hindi nangangailangan ng malaking puhunan. Narito ang 10 negosyo na pwede mong simulan ngayon na low or no capital. Habang empleyado ka pa. Ang 10 low capital na negosyo para sa employee na gustong maging businessman. Ang tanging puhunan mo lang dito ay ang iyong oras, sipag, at diskarte. Nilagay ko siya sa iba't ibang kategorya pero 10 ito. So unang kategorya is skills-based. Gamitin ang computer at internet. Ito ang mga negosyo na perfect kung meron kang laptop at stable na internet connection. Kung empleyado ka, most likely, sino bang empleyado ang walang laptop at saka walang internet na stable sa bahay? So gawin mo to, number 1, virtual assistant or VA or online freelancer. Anong puhunan? 0. Siyempre may laptop at internet ka na. Maraming local and international companies ang nangangailangan ng remote assistance. Data entry, email management, basic graphic design gamit ang Canva, at appointment setter. Start small. Mag-offer ka ng services sa mga kakilala mong small business owners. Ito ang pinakamabilis na paraan para mag-cash in gamit ang existing skill mo. Number 2, social media managers. SMM for small businessmen. Puhunan, diskarte at oras. Maraming maliliit na negosyo like restaurant, salon, online shop ang walang time para mag-manage ng Facebook or Instagram nila. Or kung may TikTok shop sila o di TikTok shop, pwede namang Shopee, ganun. O kahit anong shop, online shop, online presence. Mag-alok ka ng services mo na ikaw na ang bahala sa pagpo-post, pagre-reply sa comment, at pag-i-schedule ng content. Magsimula sa 1,500 hanggang 3,000 kada client per month. So okay na yon kasi nga, nagpo-post ka lang naman. Number 3, online tutoring. Ito ay depende sa iyong specialty. Kasi puhunan mo dito yung knowledge. May expertise ka ba sa math, English, accounting, o kahit basic Excel skills or anything na pwede mong ituro? Lalo kung teacher ka katulad ko, syempre meron kang knowledge, right? Depende sa manager mo at sa mga ibang skills o kaya mong ituro sa ibang tao. Ngayon ang panahon para i-monetize mo yan. Mag-offer ka ng one-on-one sessions sa gabi o sa weekends. Marami tayong mga nakikita sa mga ESL groups. Check na yan on Facebook na mga legit lang. Tapos, most of them are night shift. So if you have like 2 hours per day, for example, you go out from your work at 5, let's just say, ready ka nang magturo by 7. Nakapagpahinga ka na at nakapag-prep ka na somehow, then 7 to 9 would be okay. 2 hours. Start small. Again, start ka muna sa 2 hours hanggang sa unti-unti magta-transition from part-time o probably pag okay ka na din, magpo-full-time ka na. Walang problema kasi walang hassle pag nasa bahay ka. In one of my other vlogs, i-explain ko rin kung bakit napakagandang mag-work from home. Yan. So, ang rates mo per hour ay mas mataas kaysa sa sweldo mo. Yes na yes. Kategorya number 2. Second category of our jobs or side hustles, service-based. Yung kanina skills-based, ito naman service-based. Gamitin ang oras at tiwala ng mga customer. Ang mga negosyo na ito ay nakatuon sa pag-solve ng problema ng mga tao sa iyong community. So ito ay community-based, yung mga malalapit lang sa iyo or yung mga pwede mong puntahan, accessible. So number 4 is home-based, drop-off or pick-up laundry services. Puhunan, small
marketing budget, halimbawa sa posting or sa promotions or flyers, ganun, or tarpaulin kung gusto mo magpalagay sa tricycle kung wala kang service. Kung may service ka naman, motor for example, well and good, that's better. Hindi mo kailangan ng sariling washing machine kasi ang gagawin mo, kukuha ka ng damit sa mga kapitbahay, pipick upin mo, tapos dadalhin mo ito sa isang existing na laundry shop na may discount deal ka. Syempre, kausapin mo muna yun para maka-discount ka, para kumita ka. At ikaw ang magde-deliver, ibig sabihin ikaw magda-drop off. Ang tubo mo ay ang patong mo sa service charge at delivery fee. Service broker ang tawag dyan. Yan. So number 5, personal shopper or errand runner. Pwedeng palengke, grocery, ang tawag sa amin dito ay pasabay. Yan. Puhunan, pambayad sa transport at load. Kung may wifi ka naman o di sa may GC kayo ng community mo, halimbawa sa amin sa subdivision, may GC kami, sa GC lang. Tapos kung may motor ka, again, better. Kasi hindi ka na mag-aarkila for transpo. Maraming busy na professionals at senior citizens ang hirap lumabas. Mag-alok ka ng pabili or pasabay service at i-charge mo yung flat rate, halimbawa 150 to 300, depending kung taga saan ka at kung saan pinipick up ang mga items na pinapabili nila. Kapag lumaki na ang demand, gawin mo na tong negosyo at mag-hire ka na ng mga riders mo or runners. Diba? Good idea yun. Number 6, basic repair or handyman service. Skills-based pa din ito. So, puhunan mo existing tools. At syempre, kung magaling ka mag-ayos ng sirang gripo, magkumpuni ng electrical outlet, or mag-assemble ng furniture, gamitin mo yan. Mag-post ka sa local online groups. Ang mga tao ay handang magbayad ng premium para sa mabilis at mapagkakatiwalaang serbisyo. Lalo kung subdivision, sa amin nga, may maraming mga nagpo-post kasi may mga naglilinis ng AC, yung mga ganon technician, may mga nag-ayos ng sirang mga tubero, mga ganyan, plumber. So, lahat yan, mga services yan na kung kaya mo namang gawin, why not, di ba? And third category, goods-based. O sa items naman tayo. Pre-order model. Take note, pre-order model. Huwag kang mag-imbak ng stocks. Gamitin mo ang pre-order model para zero ang inventory risk mo. Number 7, kakanin or special baked goods pre-order. Puhunan, pambili ng mga ingredients na binayaran na ng customer. Kung magaling kang magluto, let's say, ulam, o laing, o kaya kakanin, biko, yung mga bake-bake ng unique cakes, mag-promote ka sa mga office mates mo. Doon mo umpisahan. Kailangan nilang mag-down payment para pag nag-order sila. So, ito na yung perfect na, zero risk na negosyo dahil ang puhunan mo galing mismo sa customer. Pinag-down mo sila, pag nag-pre-order sila, yun na yung pambibili mo ng ingredients. O, di ba, wise yun? Number 8, curated ukay-ukay. Online reselling. Puhunan, magsimula sa halagang 500 to 1,000, pumili ng high quality, rare finds na ukay. Linisin, ayusin, plantsahin, at kuhanan ng professional photos. Mag-create ka ng online store mo, pwedeng sa Facebook or Instagram. Hindi mo kailangan mag-rent ng pwesto kasi dyan minsan tayo sumasablay. Inuuna natin magpondo para sa pwesto, yung rent and all. So yung capital expenditures mo, wala na, napunta na doon lahat yung ano mo, pera mo. So mamaya hindi pala pumatok, hindi pala kumita, lugi gosyo. So ang benta mo sa isang item ay maaaring 5 times ng puhunan mo. Marami pong mahilig na Pilipino sa ukay. Especially pag nakita nila na maganda talaga at nakapost, diba? Number 9, customized gift bundles. Lalo na tuwing holidays. Take note, mga moms, malapit na ang Pasko, pwede mo itong gawin. Puhunan, advance payment from customers. Kapag nag-pre-order ka na at inalok mo na yung customized gift boxes, halimbawa, I tell them, it's a coffee set. Maraming kape-kape dyan. Ako din mahilig ako sa coffee. So, pwedeng coffee set. Yung mga mahilig naman sa mga scented na candles, yung mga ganon. May mga iba-ibang mga scents. Tapos, pwede rin mga local crafts. Anything na pwede mo pagkakitaan. Actually, ako noon, nagko-collect ako ng mga orders for fruit basket. Kasi magpapasko. Yan, magpapasko, mag-New Year. So, ang gagawin mo, sourcing, assembling, at packaging. Siyempre, bili ka sa mga wholesale. From wholesale and to retail, tingnan mo yung pricing niya. Tapos, i-itemize mo muna kasi inflation, nagtaas naman ng presyo, siguro yung 500 na fruit basket. Noon, punong-puno. O, tingnan mo ngayon kung paano mo siya tatansyahin. Kailangan mo munang mag-survey, kailangan mo munang mag-pricing para hindi ka naman lugi. Dahil customized ito, mataas ang markup mo. Mag-start ng marketing, mga a month, o ngayon, is now November, malapit ang Pasko at New Year. Pwede mo nang gawin yan bago mag-Christmas, bago mag-New Year. For any occasion, like flowers, ganyan, pag Mother's Day. Alam mo, may isa akong ate sa Eagles na gumagawa ng paper na flowers. Yan, yung mga ganon. Kung may craft arts and craft ka na, na galing, pwede mo yung gamitin para makapag-pre-order ng mga gamit for gifts. Yan. Number 10, drop shipping or affiliate marketing. This one, no inventory. Puhunan, laptop at time. Ito ang ultimate no inventory business. Mag-promote ka ng produkto ng ibang tao, that's called affiliate, or kunin ang orders, ipadala sa supplier, at i-ship direkta sa customer. It's called drop shipping.
Ang kailangan mo lang ay maging magaling sa marketing at sales kasi more on promotion. Kaya yung mga ginagawa sa TikTok, di ba? Ginagamit nila yung product, tapos may mga free samples, gamitin mo yung free samples. Actually, nag-experiment lang ako. Nag-TikTok shop din ako, TikTok seller. Yan. Tapos nagbenta rin akong onte, tapos ganyan. Alam mo, in the span of few days, kumita ako ng 6 point something dollars. Kasi nasa dollar siya. Na-convert siya into peso, naging 300 something. O, mga ganun. O, di ba? O, tapos tinesting ko lang siya, winidraw sa GCash. Pak, dahil, pasok siya. So, eto na. Ang Pinoy Transition Strategy, Employee to Investor. Pag-usapan naman natin yan. Hindi sapat na may side hustle ka lang. So, tapos na. Tapos tayong gumawa ng side hustle. Kailangan mo na magkaroon ng malinaw na game plan para maging tunay na businessman at investor. Ito ang 4 na stages na dapat mong tahakin. Stage 1, security, the employee mindset. Goal, secured income. Gamitin ang sweldo mo para mabayaran ang bills at maging buffer fund. Dito ka mag-iipon ng starting capital. Kahit 5,000 pesos lang muna. Stage 2, self-employed, the hustler. Goal, match mo yung salary mo. Dito mo simulan ang side hustle number 1, 2, 3. Yung binigay ko kanina na 1 to 10. Gawin mo kung ano yung applicable sa'yo doon. Ang target mo ngayon, kitain ng negosyo mo ang katumbas ng 50% ng sweldo mo. Kapag na-meet mo na ang 100% safety replacement for 6 straight months, pwede ka nang mag-resign. Kapag stable na ang kita mo sa side hustle within 6 months, yun kasi ang rule of thumb na kailangan mo nang ma-maintain, ma-sustain yung 6 months na salary, income mo. Tapos, pag na income replacement plan ang tawag doon, kapag natumbasan na ng side hustle mo, yung 100% na sahod mo o higit pa doon, stable na siya for 6 months, pwede ka nang mag-resign. Yan. Stage 3, business ownership or the investor. Goal, scale and delegate. Dito ka na maghahanap ng mga empleyado mo, halimbawa, from VA na freelance, ikaw, nag-hire ka na ng assistant VA mo, nag-hire ka ng delivery rider mo, may daycare ka na, and everything. So, ang trabaho mo na ngayon ay mag-manage, mag-strategize, at mag-invest sa sistema na magpapalaki ng negosyo mo. Dito, magtatrabaho na ang pera para sa'yo. Kasi nag-hire ka na ng tao. And when you become a businessman, hindi ka lang nakakatulong sa sarili mo. Nakakatulong ka na rin sa ekonomiya ng bansa. Bakit? Nakakatulong ka na sa pag-hire ng mga empleyado. Yan, you become part of the economy. Di ba? You become a relevant person in the society. So stage 4, the investor, the wealth builder. Goal, passive income. Ang tubo ng negosyo mo ay gagamitin mo na para mag-invest sa stocks, sa bonds, or mutual funds, or pinakamaganda, sa real estate. And again, isingit ko lang, ang aking husband ay isang licensed real estate broker at siya po ay merong FPL Realty. Kung gusto niyo po, naghahanap kayo ng mga properties within Cagayan Valley or Isabela, meron po siya, maraming options. I-subscribe niyo po ang kanyang channel, itanong mo kay broker. I-add niyo rin po siya sa Facebook, sa TikTok, ganyan. Meron po siyang accounts. At pwede rin po kayo mag-ahente, o side hustle din yon, walang puhunan. Mag-ahente kayo bilang mga real estate agents or real estate salespersons. Pero sa aming company, sa company ni husband, meron pong pinagdadaan ng mga legalities at formalities. Hindi po ito basta-basta ahente. Kasi sa ngayon, mahirap nang makakita ka pa ng color room ng mga ahente. Warning, baka ma-scam ka. Doon lang po tayo sa mga lisensyado at mga accredited at registered. Yan. So, ito na. Ito na ang peak of success. Nagtatrabaho ka na lang dahil gusto mo, hindi dahil kailangan mo kapag isa ka ng investor. So, what else to do? Huwag ka nang magdahilan. Wala nang rason para magreklamo. Nandun na ang trabaho mo para sa seguridad. Nandun na rin ang ideas para sa transition. Ang kulang na lang sa'yo ngayon ay taking action. Yan. Kasi minsan ang daming dahilan, sabi nila, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Hindi madali ang pagbabago. Pero naniniwala ako sa kakayahan ng Pinoy na mag-excel sa negosyo dahil malakas tayo, madiskarte at matyaga. Kung gusto mong matuto ng mas malalim na strategies tungkol sa pagmamanage ng oras mo habang employed ka, paano mag-scale ng negosyo, at paano mag-invest Pinoy style, huwag ka nang magpahuli. Subscribe ka na sa aking channel, Teacher Timmy Talks, para sa mga mas marami pang negosyo at pangkabuhayan tips at para maging updated ka sa lahat ng aking tips. Click and subscribe now. Yan, Teacher Timmy Talks. And kita-kits sa next video at simulan na natin ang pag-abot ng financial freedom. And this is Teacher Timmy saying, happiness is a choice, so always choose to be happy. Bye everyone. God bless. Happy Friday and happy weekend.